Hallelujah! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Napakabuti po ng ating Panginoon. At bago tayo magsimula, nais ko po munang magpakilala sa inyo. Ako nga po pala si Sister Mabel from District 2, Marinduque, sa pangunguna po ng ating District Supervisor na si Pastora Baby, Ma'am Baby Mazaredo Quejada, at from Door of Faith Church Maranlig po, sa pangunguna naman po ng aming Pastor Alex Requintel. Tayo po ay bago magsimula ay manalangin mula sa ating Panginoon ngayong umaga. Hallelujah, Jesus, hallelujah. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang gumawa ng langit at lupa. Patuloy po kaming nagpapakumbaba sa umagang ito sa inyong harapan. Patuloy po kaming dumadalangin ng inyong pagyakap, ng inyong pagsama, O Diyos, sa aming pong pag-aaral, sa aming pong devotion, Panginoon, ngayong umaga. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, alam niyo po ang laman ng aming puso at isipan. Kaya sa umagang ito'y patuloy po kami humihingi ng kapatawaran sa inyo, at patuloy na kayo ang manguna sa aming mga buhay. Kayo, O Diyos, ang maghari at manahan sa aming puso at isipan. Hallelujah. At sa umagang ito, O Diyos, dalangin po namin ang mga salita niyo na aming pag-aaralan. Kayo, Panginoon, ang patuloy na magrema sa puso, O Diyos, sa buhay ng bawat isa na makapakikinig nito. Patuloy na kayo, Panginoon, na magturo sa amin ng mga bagay na dapat naming matutunan at gawin, O Diyos, upang maging kalakasan namin, O Diyos, ang inyong mga salita, kalakasan espiritual, O Diyos, sa pakikisalamuha sa buhay na ito, sa mundong ito, O Diyos. Ikay aming maging sanggalan ng inyong mga salita, maging sanggalan namin, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Patuloy na dalangin namin ang paglokob ng inyong kapangyarihan sa bawat isa sa amin sa araw na ito. At patuloy na ang abang lingkod ninyo na gagamitin ngayong umaga itago sa inyong likuran. At O Diyos, kayo ang makita at mahayag ang kapangyarihan nyo lang, O Diyos, ang patuloy naming maranasan sa umagang ito. Patuloy na ang pangalan nyo lang, O Diyos, ang maitaas, at kayo lang yung mapapurihan at masambat madakila, O Diyos, ng inyong mga anak. Salamat, O Diyos, purihin po kayo. Kaya, Panginoon, ngayong ubangay sa inyo po namin, binibigay yung pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa, at isang mapagpalang araw po. Magandang gabi man po sa ibang lugar, sa ibang bansa. Ang iba po ay gabi pa, at ang iba po ay hating gabi pa, at ang iba po ay madaling araw pa. At dito po sa Pilipinas ay nasa 5:30 na po tayo ng umaga. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat isa na muli ay pribileyo ay magamit niya sa ating pong devotion. At ngayong umaga ay nais ko pong bumasa ng isang talata mula po sa aklat ng Lucas chapter 7 verse 11. Kung kayo po ay may mga Biblia, kayo po ay makipagbasa, makisabay po sa akin sa pagbasa mula po sa aklat ng Lucas chapter 7 verse 11 hanggang sa mga sumusunod. From the book of Luke chapter 7 verse 11 to 17. Aklat po ng Lucas 7:11 to 17. Ang sabi po dito, sabay-sabay po tayong bumasa. Ito po ay ang muling binuhay ang anak ng isang byuda. Pagkatapos nito, nagpunta naman si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, may isang lalaking namatay na dala ng mga tao patungo sa libingan. Ito ay kaisa-isang anak na lalaki ng isang byuda. Napakaraming tao mula sa bayan ang sumama upang makipaglibing. Nahabag ang Panginoon ng kanyang makita ang ina ng namatay, kaya't sinabi niya rito, "Huwag kang umiyak." Nilapitan niya at hinipo ang kabaong at tumigil ang mga may pasan nito. Sinabi niya, "Binata,
sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Bumangon ang patay at nagsalita, at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Natakot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa ginawa ni Jesus. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa pagkabasa ng inyong mga salita. Ito po'y sangkapanan ninyo ng inyong kapangyarihan at patuloy na mahayag sa amin ang nais niyo, O Diyos. Salamat, Panginoon. Purihin po kayo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pong panag-aaralan ngayong umaga ay pinamagatan ko po na The Compassion of Jesus. Ang dakilang kahabagan po ng ating Panginoong Jesus. Ang biyudang babaeng ito ay hindi nabanggit ang pangalan sa Biblia. Pero isa siya sa karakter na masasabi ko po na napakapalad. Bagamat sa panahon po na yun na isa po siyang biyuda na o balo at ng mga panahon yun ay namatay ang kaisa-isa niyang anak na lalaki. Di ba kapag magulang ka na, itinuturing po natin na isang malaking pagpapala mula sa Panginoon ang magkaroon ng anak. Sila kasi yung minsan ay ginagamit ng Panginoon na instrumento upang patuloy tayong magsumikap na maging malakas sa lahat ng hamon ng buhay sa mundong ito. Minsan nga, ang mga anak din natin ang ginagamit na instrumento ng Diyos para manatili sa ating mga puso ang pag-asa. Minsan sinasabi sa pangalan natin bilang mga magulang na kailangan kong maging malakas sa lahat ng aspeto, hindi ko kailangang maging mahina sapagkat may mga anak akong umaasa sa akin. Kahit sinasabi po natin ito, kahit sa panahon na hirap na tayo, di ba? Bilang isang magulang. Buti na lang po at may Diyos tayo na tumutulong sa atin, tumutugon sa atin, nagsusustain sa atin ng kalakasan upang makapanatili po tayo sa ating pagtitiwala at kalakasan sa ating Panginoon. Mga kapatid, kung kayo ang nasa sitwasyon ng babaeng nabanggit sa ating binasa, gaano kahirap maging isang byuda o maging balo? Gaano kasakit ang mawalan ng kaisa-isang anak? Ikaw kapatid, ano ang pinagdadaanan mo ngayon? Gaano kahirap? Gaano kasakit? Gaano kadurog yung puso mo? At paano ka itatawid ng Diyos sa sitwasyong yun? Hallelujah. Bago natin sagutin ang mga tanong na iyan, balikan po muna natin ang ating binasa sa umagang ito. Bago po nagpunta ang Panginoon, bigyan ko po tayo ng isang background dito sa pagpunta ng Panginoon sa bayan ng Nain. Bago po nagpunta ang Panginoon doon sa lugar ng Nain, galing po muna ang Panginoon natin sa bansa, sa lugar ng o bayan ng Capernaum. At doon po sa bayan ng Capernaum, ang Diyos po ay gumawa na ng isang himala. May isa po roong kapitang Romano na nag-utos sa kanyang mga alagad na pumunta kay Jesus upang sabihin na pagalingin niyo po ang aking alipin. Ito pong alipin ng kapitang Romanong ito ay yung alipin na kanyang malapit sa kanya. Kaya talagang nagnasa siya na pagalingin ng Panginoong Jesus yung kanyang aliping ito. At dahil sa mayroong malaking pananampalataya ang kapitang Romanong ito, ang kanyang alipin ay pinagaling ng Panginoon, bagamat hindi pa niya ito nahihipo at nakikita. Dahil sa laki ng pananampalataya niya sa Panginoong Jesus ay gumaling iyon. At pagkatapos po noon, pumunta siya sa bayan ng Nain. At doon po niya nakita ang babaeng byuda na naglilibing sa kanyang anak. Marahil habang naglalakad po yung mga naglilibing kasama nung ina nung ililibing,
yung babaeng byuda, ay nakita ito ng Panginoong Hesus. Maaaring ang babaeng iyon ay hinagpis na hinagpis at iyak ng iyak. At kita ng Panginoon yung kanyang pagdadalamhati. Dahil ang Panginoon nating Hesus ay mayroong dakilang kahabagan sa mga tao, nahabag po siya doon sa byuda. Nakita niya yung tindi ng kanyang pinagdadaanan. Kitang-kita ng Panginoong Hesus yung kanyang sakit na nararanasan at nararamdaman. At sa mga oras na iyon, ipinakita ng Diyos. Makikita po natin dun sa ating binasa. Sa verse 13, nahabag ang Panginoong ng kanyang makita ang ina ng namatay, kaya't sinabi niya rito, huwag kang umiyak. Nakita niya, at talagang yung kahabagan ng Diyos, at yung dakilang kahabagan ng Diyos, ay nakita na po natin, na talagang pagkakita niya dun sa babae, dun sa inang byuda, na namatayan ng kaisa-isang anak, naghinagpis, nalungkot din ang Panginoon. Kaya nandun yung kadakilang kahabagan ng Diyos. At hindi lang basta mayroong kahabagan. Yung pagkasabi pa lang ng Panginoon na huwag kang umiyak. Isa na yung kasiguraduhan na ang nais ng Diyos, yung sitwasyon ng babaeng yon ay baguhin. Kung siya'y naghihinagpis ng mga panahong yon, ng mga oras na yon, kayang palitan yun ng Diyos ng kasiyahan at ng katagumpayan. Amen? Bigyan ko po kayo ng isang ilustrasyon. Kung kayo po ba ay nakikipaglamay o pumupunta sa isang tao na nagdadalamhati upang damayan, di ba hindi po natin kayang masabi sa taong iyon na huwag kang umiyak? Ang makadalasang nasasabi pa po natin, sige lang, iiyak mo lang yan hanggang sa gumaan ang iyong pakiramdam. Di ba yun lang po yung nasasabi natin bilang tao? Pero iba ang Panginoong Hesus. Sinabi niya, huwag kang umiyak. Kasi alam niya na kaya niyang patigilin talaga ang pagluha ng babaeng yun. Nung babaeng nagdadalamhati. Amen? Kaya niyang palitan ng yung pagluha ay kaya niyang palitan ng kagalakan. Tayo, pag kayo ay pumupunta sa isang tao na nagdadalamhati upang damayan, hindi natin basta kayang sabihin, huwag kang umiyak. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, ang sasabihin pa natin ay, sige, iiyak mo lang yan para gumaan ang iyong nararamdaman. Ang Panginoon ay nagpakita ng dakilang kahabagan. Kahabagan na may kasamang assurance. Amen? The compassion and assurance that He gives, that Jesus gives. Kasi ang sabi niya, because Jesus said to the widow, do not weep. Huwag kang umiyak. Amen? Isang malaking assurance yun na ibinibigay ng Panginoon, huwag kang umiyak. Kaya kong baliktarin yung sitwasyon mo. Kaya kong baguhin yung pinagdadaanan mo. Kung nalulungkot ka ngayon, kaya kitang pasayahin. Katulad ng ginawa niya dun sa byuda. Amen? Kasi, ang Diyos, may authority, may power yan sa lahat ng bagay. Sa buhay man o kamatayan. Amen po ba? Nung sinabihan niya na huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Talagang pinapatigil niya, huwag kang umiyak. Tapos lumapit siya dun sa kabaong. Sabi dun, nilapitan niya at hinipo ang kabaong at tumigil ang may mga pasa nito. Sinabi niya, binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Alam niyo mga kapatid,
sa Biblia, kung pag-aaralan po natin ang buhay ni propeta ng Elijah, sila po ay nagbuhay ng patay. Kung pag-aaralan po natin sa unang hari at pangalawang hari ang buhay nila. Katulad din po ng ginawa ng Panginoong Hesus dito sa batang ito. Pero ang may pagkakaiba po, alam niyo po kung ano ang pagkakaiba. Sila Elijah, Prophet Elijah and Elisha po, ay humingi ng tulong sa dakilang Diyos para buhayin yung patay na yon. Pero ang Panginoong Hesus, siya mismo yung nag-command doon sa patay na bumangon. Amen po ba? Amen po ba? Dito sa binasa po natin, siya mismo yung nag-command. Wala na siyang ibang hiningan pa ng tulong para buhayin itong bata. Siya mismo ay nakita natin na may kapangyarihan at otoridad, power and authority na buhayin yung bata. Siya mismo yung nagkumanda ng binata. Sinasabi ng Panginoong Hesus, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Amen po ba? Kaya kapatid, kung ang sitwasyon mo ngayon ay tila ba wala ka ng pag-asa, durog na durog ka, yung feeling mo na pinagbagsakan ka na ng langit at lupa, I just want to remind you this, may Diyos tayong mahabagin, may Diyos tayong may dakilang kahabagan na ibinibigay sa atin, na may kasamang kasiguraduhan, may kasamang assurance. Ayaw niya na makita kang lumuluha at naghihinagpis. Kung dinudurog ka ng kaaway, kaya kang buuin uli ng ating Panginoon sa isang kisap mata lang. Sa isang salita lang, kayang-kaya tayong buuhin ng Panginoon. Kung piling mo'y pinapatay ka spiritually ng iyong labanan sa pakikipagbaka sa buhay na ito, kaya ka muling buhayin ng Panginoon katulad ng pagbuhay niya sa isang patay na bata. Amen? Imagine, nasa kabaong na, inilalakad na papuntang libingan. But Jesus giving her assurance dun sa ina that everything will be fine again and miracle will happen. Kung gaanong gumawa ang Panginoong Hesus ng himala noon, kaya rin niyang gumawa ngayon. Amen po ba? It tells us not to be afraid because He is with us. Isaiah 41 verse 10. Not to feel anxious because He cares for us. 1 Peter 5:7. And not to feel sad. 1 Corinthians 5:16 to 18. At kung babasahin po natin ito, ilang lang po ito sa mga ibinigay ng Diyos sa atin na maraming kasiguraduhan, maraming assurance na ibinigay sa atin ng Panginoon mula sa Biblia. Ang dakilang salita ng Diyos na kahit kailan ay hindi man lang naging hindi mangyayari, sapagkat ang salita ng Diyos ay laging natutupad, laging nangyayari. Ito yung mga assurance na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ilang lang ito. Yung sa Isaiah 41:10, kung babasahin ninyo, 1 Peter 5:7, 1 Thessalonians 5:16 to 18, kung kayo ay may pinagdadaanan ngayon, ilang lang po ito sa pwede natin basahin sa mga assurance na ibinigay, sa napakaraming assurance na ibinigay ng Diyos sa atin mula sa Biblia. Amen po ba? Kasi ang Diyos talaga tumutupad sa kanyang mga promises. Kung nasa mahirap kang sitwasyon ngayon, kapatid, tandaan mo, walang mahirap sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayang-kaya niyang baguhin ang sitwasyon mo. Kung hindi mo kaya, tandaan mo, kaya ng Panginoong Hesus. Ang kailangan lang po natin gawin ay magtiwala at magsuko ng buong pagsuko sa Kanya. Hindi po natin makikita ang totoong kayang gawin ng Diyos kung hindi po tayo
magsusuko at magtitiwala ng buo sa Panginoon. Kung nais nyo po nating makita, kapatid, kung nais mong makita, kung nais nating makita yung totoong himala na kayang gawin sa atin ng Panginoon, wala tayong ibang gagawin kundi magsuko at magtiwala sa Panginoon. Manalangin ng buong puso sa Diyos, makipag-ugnay sa Panginoon. Magsumbong tayo sa Lord. Lord, nabibigatan ako. Lord, hindi ko na kaya. Umamin tayo ng kahinaan sa Panginoon. Aminin natin na hindi natin kaya kung wala ang pagsama ng Diyos. At kasunod nun, ipapakita sa atin ng Diyos yung himala, yung mga bagay na hindi natin kaya na kayang gawin ng ating Panginoon. Amen po ba? Kung nadudurog tayo ng kaaway, kapatid, kayang-kaya tayong buuhin ng Panginoon. Lumuhod lang tayo at magtiwala ng buong buo sa harapan ng ating Diyos. Ang sabi nga po sa Mateo 11:6, pinagpala ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Amen po ba? Kung tayo mag-aalinlangan sa Panginoon, paano po tayo pagpapalain ng Diyos? Paano natin makikita yung himala na katulad ng ginawa ng Panginoong Hesus doon sa byuda? Paano natin mararanasan yung totoong kahabagan, yung dakilang kahabagan ng Panginoon kung tayo mag-aalinlangan sa kanyang mga salita? Kaya ang sabi po sa Mateo 11:6, pinagpala ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Yung sa ibang salin po ay, mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Sinabi po yan ng Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, lagi po nating tatandaan na si Hesus ay may kapangyarihan upang hindi po tayo mag-alinlangan. Siya po ay may kapangyarihan at authority sa lahat ng bagay dito sa mundong ito, maging sa buhay natin, sa buong pagkatao natin. May kapangyarihan at may authority ang Panginoon sa buhay natin, sa buhay at kamatayan. Dahil nakita po natin, kahit patay na, kaya niyang buhayin. Ganon makapangyarihan ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya niyang ibigay ang lahat ng kailangan natin. Kayang ibigay ng ating Panginoon yung lahat ng inaasahan natin. Higit pa doon yung kayang ibigay ng Diyos. Higit pa doon sa pangangailangan na mayroon tayo. Higit pa sa hinihiling natin ang kayang ibigay ng ating Panginoon. Amen? Because His promises is true. Because ang mga pangako ng Panginoon ay totoo. Alam niyo mga kapatid, may mga disappointment tayo sa buhay natin. Nadi-disappoint tayo sa mga bagay na nararanasan natin minsan. Ako personally, na-disappoint ako sa sarili ko. Pero ipinakita ng Diyos kung gaan niya ako kamahal. Ganon din po tayo sa ating mga sarili. Kung nadi-disappoint ka dahil sa mga sitwasyon na mayroon ka sa buhay mo, kapatid, tandaan niyo po ito. Ang Diyos kahit kailan hindi tayo dinisappoint. Kung sa panahon na may pinagdadaanan ka, nandoon ang paghinagpis, nandoon ang iyong pagluha, kapatid, pagdadaanan mo lang yun. Kung magtitiwala tayo ng buo sa ating Panginoon na walang pag-aalinlangan, yung kanyang kahabagan ay dakila. Yung kanyang kapangyarihan ay walang kapantay. Yung kanyang authority ay dakila at walang makapapantay doon sa authority na mayroon ang Panginoon sa buhay natin. Sapagkat siya yung may likha nito. Sapagkat yung buhay hininga na mayroon tayo, hiniram lang po natin sa Panginoon. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na hindi ako tinutulungan ng Diyos. Sinungalin po ang kaaway. Sinungalin ng dyablo. Sinisira tayo ng kaisipan na pinapaisip sa atin ng dyablo.
Nadidisappoint tayo dahil pinapakita ng dyablo na wala tayong magagawa. Oo, wala tayong magagawa, pero tandaan natin kapatid, ang Diyos natin ay may magagawa. Siya'y makapangyarihan, dakila at tapat. Yung sabihin na lang niya na huwag kang umiyak. Assurance na yun na kaya niyang baliktarin yung sitwasyon na ipinapakita lang niya na huwag kayong umiyak kasi ibabalik, magiging maayos at ibabalik sa dati ang mga bagay-bagay. Hindi ka hahayaan ng Diyos at hindi niya hahayaan na makapanatili tayo sa sitwasyon na tayo'y lugmok. Anak tayo ng Diyos. Hindi niya hahayaan na makikita kang nilalapa at nalulugmok habang nilalapa ng leon. Hindi. Ilalaban ka ng Diyos. Lalaban ang Diyos para sa atin, kapatid. Magtiwala lang po tayo at patuloy na magpabalot ng kapangyarihan sa ating Panginoon. Sabi pa nga doon, nung talagang ang Diyos ay dakila, makapangyarihan, walang makapapantay sa ating Panginoon. Habang pinabasa ko nga po ito pinag-aaralan, ako po'y naiiyak. Sabi ko, Lord, napakahabagin mo. Napakatindi ng pag-ibig mo. Amen? Yung babaeng hindi nabanggit ang pangalan dun sa Biblia kung sino man yung biyudang yun. Nakita ng Diyos yung pinagdadaanan niya, yung hirap na pinagdadaanan niya, at hindi man lamang natiis ng Lord. On the spot, yung isang napakalaking miracle na binuhay yung kanyang anak, amen? Ay, buhat-buhat na, nasa kabaong na. Buhat-buhat na at ililibing na, inilalakad na nila papuntang libingan, yung katawan, yung katawan ng tao na namatay. Pero walang imposible sa Panginoon. Kapatid, ano ang pinagdadaanan mo ngayon? Gaano man yang kahirap, gaano man yang kasakit, gaano man ang piling mo, dinudurog ka, kayang-kaya kang itawid ng Diyos sa anumang kaparaanan. Kaya kang pagtagumpayin ng Diyos. Kaya kanyang palayain sa lahat ng gawan o sa lahat ng uri na galit o puot na mayroon ka na nagdudulot sa iyo ng kasakitan, ng pagkadurog. Ito'y lahat ay pakana ng kaaway. Pero kung ibibigay natin ang buong buo ito sa Panginoon, isusuko natin ang lahat sa Panginoon, tiyak ang katagumpayan, tiyak ang paglaya sa tulong at biyaya ng Diyos. Amen po ba? Ang Panginoong Hesus, kaya kanyang pagtagumpayin sa lahat ng sitwasyon. Ito man ay sa karamdaman, ito man ay sa kahirapan, ito man ay sa mga pusong nagdadalamhati, kaya tayong pagtagumpayin ng Panginoon. Ang sarap pakinggan, ang sarap liminimiin, ipikit natin ang ating mga mata at isipin natin na sinasabihan ka ng Panginoon, huwag kang umiyak. Magiging maayos muli ang sitwasyon. Amen? Anak, mahal kita, kinabahabagan kita. Hindi kita hayaang mapahamak. Hindi ko hahayaan na makikita kang dinudurog ng kaaway, ginugupo ng kaaway, ibabangon kita, mahal kita, ipagtatagumpay kita, ipaglalaban kita. Yun ang nais na Diyos. Amen po ba? Sapagkat siya ay nagmamahal at may dakilang kahabagan sa bawat isa po sa atin. Ngayong umaga, ang sabi nga po sa 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Ipagkatiwala po natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga alalahanin, ang lahat ng ating mga kabalisahan, sapagkat ang Panginoon po ang totoong nagmamalasakit sa atin. Pwede tayong durugin ng mundong ito. Pwede tayong durugin ng mga bagay na pinanghahawakan natin sa mundong ito. Pero kung tayo magtitiwala
ng walang pag-aalinlangan at paghahawakan natin ay ang mga assurance na ibinibigay ng Diyos sa buhay po natin. Tiyak na tayo po ay pagtatagumpayin ng ating Panginoon at may katiyakan ang buhay po natin sa harapan ng ating Diyos. Amen po ba? Katulad po ng babaeng ito. Ang sabi pa nga po sa verse 15, nais ko pong basahin. Bumangon ang patay at nagsalita. Jesus, hallelujah. Dakila ang Diyos. At siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Amen. The main character for this story is Jesus. The second character is yung buyudang babae. At ang pangatlong karakter ay ang batang binuhay. At may pang-apat na karakter dito. Ang mga taong nagpuri sa Panginoon matapos na kanilang masaksihan ang dakilang bagay na ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa bayan ng Nain. Kapatid, kung makikita ng lahat ng mga taong nakapaligid sa iyo, kung makikita nila ang pagtatagumpay na gagawin ng Diyos, sila man din, hindi lang ikaw, sila din ay magpupuri sa Panginoon. Ang sabi nga po doon sa verse 16, natakot ang lahat at sila ay nagpuri sa Diyos. Sabi nila, dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan. Amen. Hindi lang ikaw yung makapagpupuri sa Panginoon, hindi lang ikaw na pagtatagumpay ng Diyos, kundi yung mga taong makakakita ng iyong pagtatagumpay ay magpupuri din sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Sapagkat ang Diyos ay dakila. Kung ang katagumpayan natin magmumula sa Panginoon, maging ang lahat ng mga taong nakapaligid sa atin, maging ang pamilya natin ay magpupuri din sa Panginoon dahil napagtagumpayan mo yung mga bagay at sitwasyon sa buhay mo na feeling mo ay napakahirap na hindi mo kaya. Tandaan mo, kaya yan ng Diyos. Amen po ba? At walang imposible sa ating Panginoon, mga kapatid. Ang Diyos ay dakila. Itong binasi natin ngayong umaga ay patuloy natin pagbulay-bulayan sa ating puso. Nung nabasa ko nga po ito, naiiyak ako sa Panginoon. Naiiyak ako ng may kagalakan. Sapagkat isang bagay na itinuturo din po sa akin ng Panginoon. Hindi lang dahil ako'y nagsasalita. Ako man po'y unang-unay tinuturuan ng Panginoon sa mga salitang ito. Yung pagtitiwala ng buo sa Panginoon ay sapat na para tayo bigyan niya ng kahabagan. Sapat na para tayo pagtagumpay ng Panginoon. Amen po ba? Sabi nga sa Mateo 11:6, inuulit ko, mapalad, pinagpala ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Sapagkat ang mahabagin natin Diyos ay kayang gawin ang lahat ng bagay at siya'y makapangyarihan sa lahat. The compassion of Jesus ay napakadakila at tapat. Amen po ba? Ang ating Panginoong Hesus ay may kapangyarihan and may authority. The power and authority is belong to Jesus sa ating buhay. Amen? Walang makapapantay po doon. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, patuloy tayong magtiwala at patuloy na tayo kumapit lamang sa ating Panginoon at dalangin natin na tayo ilagay lagi sa mga kamay ng Panginoon para hindi tayo makawala sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang authority sa buhay natin. Sapagkat ang Diyos ay kayang gawin ang lahat ng bagay kung tayo magpapasakop at magtitiwala ng buo sa Kanya. Kahit anong pagdaanan, ang Diyos ang patuloy na magbibigay sa atin ng katagumpayan. Ng mga himala na hindi natin kaya, mga imposibleng bagay na kayang gawin posible ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya sa umagang ito, patuloy po tayong dumalangin sa Panginoon ng patuloy na pagsama. Patuloy na panghawakan natin yung mga assurance, mga salita, mga binigay sa atin, mga promises ng Lord from the Bible. At alam po natin na yung mga assurance na yun galing sa Biblia ay totoo. Totoo sa buhay natin na mangyayari. Sapagkat ang Diyos natin tapat
dakila at makapangyarihan. Ngayong umaga tayo po muli ay madumalangin sa ating Diyos na makapangyarihan. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Patuloy po kami lumalapit sa inyo, Panginoon, ngayong umaga. Nagpapasalamat po kami sa inyong mga salita na patuloy na nahayag ngayong umaga. Lord, patuloy na ito po ay maging kalakasan ng aming spiritual na buhay. Patuloy na maranasan namin ang inyong pag-ibig, ang inyong kahabagan, O Diyos, sa maghapong ito. Lord, dalangin po namin, O Diyos, at dalangin ko sa umagang ito ang aming mga kapatid na humihingi ng mga panalangin, na may mga pinagdadaanan, O Diyos. Lord, batid niyo po at kilala niyo po sila. Kilala niyo po ang bawat isa, Panginoon, at alam niyo po kung ano yung mga pinagdadaanan at mga sitwasyon na kinalalagyan nila sa mga oras na ito. Ang dalangin ko, Panginoon, abutin niyo po sila, bigyan ng kapayapaan ng kanilang mga puso, at patuloy na mapanghawakan nila yung mga sinabi niyo, mga pangako niyo, yung mga assurance na ibinigay ninyo from the Bible sa inyong mga salita. Lord, patuloy na maging kalakasan namin ito. Maging kalakasan ng inyong mga anak. Sa umagang ito, bigyan niyo po kami ng panibagong kalakasan, panibagong pag-asa na sa inyo lang magmumula, O Diyos. At sa maghapong ito, O Diyos, ang kinin po namin, hallelujah, ang katagumpayang nagmumula lamang po sa inyo. Ang katagumpayan at dakilang pag-asa at dakilang kahabagan na kayo lang makapagbibigay sa bawat isa. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Salamat po, Panginoon, at patuloy na idinideklara po namin ang pagpapabalot, O Diyos, ng inyong kapangyarihan at ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus sa bawat isa, O Diyos, na makapakikinig at makikinig, O Diyos, at nakikinig ng FB Live na ito. Sampo, O Diyos, ng kanilang sambayanan, ng kanilang pamilya. Balutan niyo po, Panginoon, ng kapangyarihan ninyo at ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus upang hindi maano o hindi malapit at makita ng kaaway, Panginoon. In the name of Jesus, hallelujah, Jesus. Ang katagumpayan, O Diyos, ng maghapong ito at ng mga darating pang panahon ay angkin po namin at ang naangkin po namin, O Diyos, na kami, O Diyos, ay ilalagak mo sa inyong mga kamay. Ilalagak nyo kami, O Diyos, sa inyong mga kamay upang hindi kami makuha ng sino man, O Diyos, at walang pwedeng makahadlang, Panginoon, sa inyong mga gawa sapagkat kami nasa inyong mga kamay. Kasama ng buo po naming sambayanan ay nilalagak po namin sa inyong mga kamay, Panginoon. Kayo po ang patuloy na maghari at patuloy na mapapurihan ang buo naming buhay at pagkatao. Salamat, O Diyos, purihin po kayo. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pagdakila at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Muli po, tayo po ay pinagpala ng ating Panginoon. Magandang umaga pong muli at tayo po, at God bless us po. God bless you all po. Salamat sa Panginoon.